Kung pag-uusapan ang lawak ng N, may isang karakter na halos imposible ng sukatin gamit ang normal na standards ng Hunter x Hunter. Si Don Freaks ang misteryosong ninuno ni Najing at Gon Freaks at ang sinasabing may akda ng aklat na Journey to the New World. Isang librong sinimulang isulat mahigit 300 taon na ang nakalipas at pinaniniwalaang ipinagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan. At dito nagsisimula ang isa sa pinakamalaking misteryo ng buong serye. Kung totoong ang buhay pa si Don Freaks matapos ang daang taon, nangangahulugang itong nagawa niyang mabuhay sa Dark Continent na mas matagal kaysa sa kahit sinong kilalang tao sa kasaysayan. At tandaan, hindi ordinaryong lugar ang Dark Continent. Ito ang lugar kung saan nagmula ang 5 calamities, isang lupain na puno ng mga nilalang at panganib na kayang magpabagsak ng buong bansa. Kahit ang pinakamalalakas na hunter sa mundo ay nangangailangan ng malaking expedition team para lamang makaligtas doon. Pero si Don Freaks, pinaniniwalaang naglalakbay siya roon ng mag-isa, walang royal guards, walang bodyguards, walang expedition fleet. At kung totoo ito, nangangahulugan itong may kakayahan siyang madama ang mga panganib bago pa man sila makalapit sa kanya. Dito pumapasok ang teorya tungkol sa kanyang N. Wala pang opisyal na impormasyon kung gaano kalawak ang N ni Don Freaks. Ngunit base sa mga pahiwatig ng manga, maraming fans ang naniniwala ang kanyang sensory abilities ay lampas na sa anumang naipakita sa serye. Para magkaroon tayo ng ideya, si Neferpito ay may N na umaabot ng humigit kumulang 2 kilometro. At si Meruem naman, matapos na maabsorb ang aura ni Napuf Aptiopi, ay nakapag-sense ng presensya ng mga individual sa napakalawak na distansya. Ngunit kung ikukumpara kay Don Freaks, posibleng ibang antas na ito. Isipin nyo mga idol, paano mabubuhay ang isang tao na mag-isa sa Dark Continent sa loob ng daan-daan taon kung hindi niya kayang makita o maramdaman ang mga panganib na nasa paligid niya. Posible ang kanyang N ay hindi lamang simpleng bilog na aura na nakapalibot sa katawan. May mga teorya na nagsasabing maaring umabot na ito sa lawak ng isang buong reyon. O kaya naman ay kaya nitong umangkop sa kapaligiran at palawakin ang saklaw nito depende sa sitwasyon. At sa madaling salita, imbis na siyang maghanap ng impormasyon, ang impormasyon mismo ang lumalapit sa kanya. Maaring naramdaman niya ang galaw ng mga nilalang, pagbabago sa kapaligiran at maging ang presensya ng mga banta mula sa napakalayong distansya. At kung totoo ito, maaring hindi na N ang tamang tawag dito sa karaniwang kahulugan ng Nen. Isa na itong antas ng mastery na hindi pa natin nakikita sa kahit sinong karakter sa serye. Isa pang nakakaintrigang detalye ay ang tagal ng kanyang buhay. Kung buhay pa nga si Don Freaks matapos ang higit 300 taon, posible ring mayroon siyang Nen ability na may kaugnayan sa longevity o pagpapabagal ng pagtanda. At kung ganoon, mas lalo pang tumitibay ang posibilidad na napakalalim ng mga kanyang pagkaunawa sa Nen. Sa katunayan, may mga fans na naniniwala ang dahilan kung bakit wala pa tayo nakikitang aktwal na eksena ni Don Freaks ay dahil masyado siyang malakas para may pakita agad sa kwento. Dahil kung may isang tao mang tunay na nakakaunawa sa lahat ng lihim ng Dark Continent, malamang siya na iyon. At kung sakaling lumitaw siya balang araw sa manga, posibleng mabago nito ang lahat ng alam natin tungkol sa Nen. Kaya bagamat wala pang opisyal na sukat para sa kanyang N, isang bagay ang malinaw. Kung may karakter na posibleng lumampas kina Neferpito, Sino Soldic at maging kay Meruem pagdating sa lawak ng sensory abilities, si Don Freaks ang pinakamalakas na kandidato. Hindi dahil sa brute force, hindi dahil sa raw power, kundi dahil sa antas ng kanyang karanasan, kaalaman at mastery sa Nen na maaring umabot sa puntong hindi na kayang sukatin ng ordinaryong Nen users. At kung totoo ang lahat ng teoryang ito, si Don Freaks ay hindi lamang isang hunter, isa siyang buhay na alamat ng mundo ng Nen.